yung renounce ni Brother Joe na convention. Nais ko sana na every outreach is represented in that convention. Total, libre naman yung first two. No? Yung mga iba, maski may bayan talaga na pupunta eh. Ito libre. First two. Ewan ko lang kung paying the fee would motivate you to attend. Rather than making it free for the first two. Kaya lang, sa pagdanais namin na maraming makatid, pagkat nalaman namin na yung mga iba, malayo yung pinagkagalingan, ay nais namin ipalitan ng mga portion of expenses. That's the reason why we're making the first two participants for every outreach free. Bale, Huwebes, Viernes, Sabado, yung 3 days na ating pagtipon para mag-aral sa salita ng Panginoon upang lalo pa tayo magigihasa sa pag-ahayag ng katotohanan, biyaya at katarungan ng ating Panginoon Jesu Cristo. Bawat outreach din, may encourage ko na supportahan yung mga yun doon sa kanilang mga gawain. No? Kung meron silang pagtitipon at kinakailangan maka-attend yung ating mga yun, yung outreach na yun should be able to shoulder the traveling expenses or whatever expenses is required or needed for that you to be able to attend that gathering. So, total dito, hindi ka tulunginan naman, hindi naman siguro kapitan para gastusan ng bawat fellowship or outreach yung pag-attend ng ating mga kabataan. Ito ay maliit yung investment. Pero yung return ito, it's out of this world. Ganon kalaki. No? Yung ating pamunabang na nakukuha natin sa mga pagtitipon ng pag-aaral, paghahasa ng ating kakayahan. Sabi na sa Proverbs, metal or iron sharpens iron. Kinakailangan yung ating mga kabataan ay mahasa sa kapwa kabataan na medyo nakakataas na yung antas ng kanilang kaalaman. Para ikaw ay mahasa nung yung mga naglalaro ng tennis niya. Sabi ko sa kanila, kung gusto niyo gumaling, huwag yung tinatalo lang ninyo yung labanan. Pinakailangan labanan ninyo yung tumatalo sa inyo. Dahil kung yung tinatalo mo lang, yung pinalabanan, wala kang problem. Walang challenge. Pinakailangan yung mas marunong ang iyong labanan para lang mahasa. Ayun, sabi sa Proverbs, iron sharpened iron.
Kaya in-encourage ko bawat isa to attend the Ministers' Convention. And just like what Bishop Palom said, ito ay hindi pang pastor. No. Lahat tayo ay lingkod ng Panginoon. Ministers, workers, no? Lahat ng accessors sa Panginoon sa Kristo, kabilang dito. So, attend the Ministers' Convention, and the youth will also attend their gathering every month or so. So, lalo na tayo maging matibay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Tayo lahat ay tumayo. Itong ating pagtitipon ay hindi ito samahan. Mas kasamahan ng mga tao, di lang ito ay samahan ng mga churches, fellowship group. Ang ating pagtitipon ay pagtitipon na nasa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Isa lamang ang dahilan bakit tayo narito. Kaya tayo'y mananawagan, manalangin, humiling sa ating Panginoon Hesus Kristo ngayon ng kanyang katugunan, biyaya, mga sagot sa ating mga pangangailangan. Lahat ng may pangangailangan, kahilingan sa pagkaligtas sa pamahalaan. Okay? May bayo na, tayo sama-sama manalangin. Panginoon Hesus Kristo, buo po ang aming kalooban na lumapit sa iyo. We have the confidence to come to you. Lord Jesus, for you said, "Come unto me." Kung marito kayong lahat na nabibigyan ng lupa at napapagal, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kami po ay umuhay ng isa sa isang daigdig na is full of strife. Pagpupulati, pagsusumikap. At kami po, Panginoon, ay umuhay sa isang daigdig na puno ng kagipitan, kapitatian, sa kalagitnaan ng isang sangkutan na sa sarili lang namin, Panginoon, ay wala pa kami magagawa. Kaya kailangan namin ikaw, Panginoon Jesus, sapagkat kung wala ka po sa ating buhay, kung kami ay hiwalay sa iyo, wala pa kami magagawa. Subalit, Panginoon, ikaw din ang nagsalita sa pamagitan ng iyong mga lingkod na magagawa namin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan mo. Kaya, Panginoon, lumalapit kami ngayon sa iyong trono ng biyaya at sa aming paglapit sa iyong trono ng biyaya, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba. Kami po ay nagpapalinis ng aming mga kasalanan sa paghuhugas mo ng iyong banal na dugo, sapagkat pinasakot na namin ang aming lahat sa iyo. Isinumo na namin ang aming lahat sa iyo. Buong pagpapakumbaba, Panginoon, na kami ay iyo. And as we approach your throne of mercy, to your throne of grace, Lord, let your mercy be abundant in every one of us. Ikaw ang Panginoon ang iyong sa amin, at ang iyong
biyaya, kahabagan na sumaamin, Panginoon. Bigyan mo po kami upang ibuhos mo po sa amin ang iyong kapayapaan. Ikaw, Panginoon, ang aming pinatawagan bilang katuparan, Panginoon, ng iyong pangako na sa huling mga araw, ibubuhos mo po ang iyong Espiritu at ang sino ng tumatawag sa pangalan ng Jesus ay siyang maliligtas, sapagkat walang pangalan na binigay sa sino ng langit na sumat namin kaligtas kundi ang pangalan ng lamang, Lord Jesus. At sapagkat sinabi mo rin sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na lahat ng pangako ng Diyos ay oo sa iyo at nagaganap sa iyo, Panginoon Jesucristo. Kaya ngayon, Lord Jesus, we claim all of those promises that you give to each and every one of us, that you pay that we might have life and that we might have it more abundantly. Kaya ngayon, Panginoon, hayaan mo po ng iyong higit na masagalang buhay ang siyang gumaloy sa buhay, sa sambahayan, at sa kabuhayan ng bawat sa amin. Panginoon, bahagi ng iyong pangako na sa pamamagitan ng iyong mga lalakad, pinagaling mo na po kami, Panginoon Jesus. And so we claim physical healing, yung mga may karamdaman, ikaw po, Panginoon, ang bumuo ng kanilang katawan. We ask also for your healing for every soul that is discouraged. We ask you to restore our soul. Gawin din, Panginoon, sa mga pagpapagaling mo sa amin, sa larangan spiritual. Yung mga nahulog sa pagkakasala na gusto mo na balik sa iyo, Panginoon Jesucristo. Dalangin namin, Panginoon, na himuin mo po sila, hugasan mo po sila ng iyong banal na dugo. Sapagkat tanging ikaw lamang, Panginoon, ang mga kapaglinis ng aming mga kasalanan. Upang kami makalapit sa iyong trono ng biyaya with confidence and with boldness, Lord Jesus. Panginoon, doon sa mga meron kayo sa pagkakas, dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang maging tagumpay ng bawat sa atin. Doon sa aming pagkikipagbakat sa masasamang pwersa ng sanlibutan na ito, na gustong manira, gustong magwasak sa bawat sa atin, na nagtalaga ng aming lahat sa iyo. Lord Jesus, ikaw po ang aming kalasan. Ikaw po ang aming tagumpay. At yung mga merong mga suliranin, Lord Jesus, ikaw po ang maging iwanan ng kanilang kaisipan. Doon sa mga may pagpapasyahan, akayin mo po kami, Panginoon, sa iyong lalas ng katwiran, alang-alang sa iyong pangalan ng bawat pakpang namin, Panginoon. For every step that we take, we are ordered by the Lord. We just commit everything to you, Lord Jesus, sapagkat alam namin na you have anticipated all our needs. And you have provided for all our needs that we lack nothing. Because you are our Yahweh Jireh. Ikaw ang aming Panginoon at Tagapaglustos. At hindi ka po nagkukulang sapagkat sa iyo, Panginoon Jesucristo, wala po kaming pagkukulang. For the fullness of the Godhead dwells in you bodily, and we are complete in you. Kaya ngayon, Panginoon Jesucristo, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga tugon mo, sagot mo sa lahat ng aming mga pangangailangan sapagkat ipinag
tatlong bahagi lamang ng banal na kasulatan ang ating talakayin ngayon. Ito'y parasak na sa mga tagaulong ng Jesus. Subalit, bihira ito talakayin, tukuyin ng mga darang. Yung unang bahagi ay yung matatagpuan sa Matthew 12:30. Dapat ito ay agad naalala nyo. Yung sinasabi ko ng ating Panginoon sa Kristo na He who is not with me is against me. And he who is against me scatters abroad. Siya hindi sumasama sa akin ay laban sa akin. Si Jesus sasasalita niya. Ang sino man hindi sumasama sa akin ay laban sa akin. At ang sino man laban sa akin ay sumasampulan. Sumasapo. Kumakala. Yung pangalawang ating pag-uusapan sa hapon na ito ay yung sinabi pa rin ng ating Panginoon sa Kristo. He who saves his life shall lose it. But he who loses his life for my sake shall find it. Ang siyang magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalaan ng buhay dahil sa akin, sa Jesus, ay siyang makakasubo nito. At yung pangatlo ay diniktat ng Panginoong Jesus kay Pablo. Noong si Pablo ay sumulat sa mga taga-Pilipos, doon sa chapter 1, verse 20. Dan sinasabi, but for me, ngunit sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. But for me to live is Christ, and to die is gain. Yung unang sakto, yung sa Matthew chapter 12, verse 13, sinasabi ko na ang sino mang hindi sumasama sa akin ay laban sa akin. Doon pa lang sa statement na yun ay magiging partner. Dahil maaari bang labanan mo ang Panginoon sa Kristo? Pagkaman mo yung nagsasabi, ito ba yung laban ng nag-isas? Ganito, siguro. Si Jesus ay katotohanan. Kung ikaw ay laban kay Jesus, laban ka sa katotohanan. Maaari mo bang labanan ng katotohanan? Labanan mo ang katotohanan ng kasinungalingan?
para yung darkness na labanan ng ilaw, ang liwanag. Cannot be. Yung liwanag, yun ang sumisira sa kadiliman. Pero din yung katotohanan, yun ang nagpapamalang bisa sa kasinungalingan. Kaya sa Bible ang sinasabi, wala tayong magagawa dapat sa katotohanan, kundi umayon sa katotohanan. We cannot do anything against the truth, but for the truth. Mahirap mabuhay sa kasinungalingan. Hindi kasi numalingan para may tago mo, tatakpan mo ng pagkasinungalingan. Yung may takip mo na kasinungalingan, tatakpan mo na naman ng pagkasinungalingan. Kaya paano na kasinungalingan yan? Pahirap yan sa buhay. Kung yung wala pa kay Jesus, sasabihin nila, ano ba yung kulaban ako kay Jesus? Pero yung pangalawang sakto, ito yung matindi. Na lahat ng laban kay Jesus, sabi ni Jesus, sila ay sumasabulan. Sila ay nagpapaliwala. Sila ay nawawala ng kabuluhan. Tignan natin sa scriptures. Pagkatapos ng malaking baha, sabi ng Panginoon kay Noe, kayo ay magpakarami at kumalat kayo sa buong planetang lupa. Yung mga sinasabihan ng Panginoon sa Kristo na ito yung mga nakikipagtipon kay Jesus. Because before the flood, walang nakikipagtipon kay Jesus, kundi si Noah at ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong anak at ang kanilang asawa. 8 people, sila lang ang sumama kay Jesus. Lahat ng sumama kay Jesus, sumabula. So sabi ngayon ng Panginoon sa Kristo, kayo lahat, magpakarami, no? Kayo mas susunod sa akin magpakarami. Subalit yung mga naging supling ng mga ito, mga ninunod na ito, sila ngayon ay nagsama-sama. Yung kanilang pagsasama-sama na yun ay paghiwalay nila. Sa sinasabi ng Panginoon na kayo ay kumalat sa buong lupa. Yung pagtitipon nila yun ay laban sa kalooban ng Panginoon Yesu Cristo. Pero meron pagtitipon. Pero hindi sa Panginoon Yesu Cristo. Meron pagtitipon. No? Nagkakaisa. Bakit nila gusto magtipon-tipon? To make a name for themselves. Para magkailan sila. Hindi para sa Panginoon Yesu Cristo. Para sila ay maging Kanya. Kaya kanilang ginawa ay yung kanilang sariling kakayahan. Anong ginamit nila? Asfalto, imbes na mortar. No? Anong ginamit nila? Bricks, imbes na bato. Hindi yung may makuha nila sa Panginoon, kundi yung produkto ng kanilang kakayahan. Kaya yung pagsasama-sama na pag-tipon-tipon nila ay sa kakayahan ng tao. Anong pakay? Upang kanilang maabot ang langit at ang Diyos. Gagawa sila ng, meron silang PPP. Nagkaroon sila ng PPP. Ano yun? Public Private Partnership.
Ano yung project nila? Pagkayo ng multi-story building na abot sa langit. Pero yung project nila nito, ito ay paglaban sa kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. Na dapat dumami ang mga tao, kalatan ng buong lupain na ito, at sila ay sumusunod, nakikisama sa ating Panginoon sa Kristo. Sila ay nagtipon-tipon, sumuway. Kaya ginawa ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nagkakasundo, no? Let us go down to confound their language. Kaubahan natin sila. Papanawagan natin sila upang lituin ang kanilang wika. At doon nilito ang kanilang mga wika, sila ay nagkaiwalay na dahil hindi na magkaintindihan. So, sumampulan sila. Nagkaiwalay. Kaya yung pagtitipon ng mga tao na laban sa Panginoon, sila ay sasampulan. Hindi sila mabubuo. No? Hindi sila mabubuo. Kung basahin ko yung kasaysayan ng ating daigdig at kasaysayan ng mga makihasnan at sistema ng tao, yung world history, history of culture, history of government, of men, makita mo na bawat pamamahala ng tao na tinitipon, binubundod ang mga tao, nandiyan ay nagkahawak at mata. Halimbawa yung Paraon, yung Egypt, yung mga hari ng Babylon, yung mga hari ng Medo-Persia, yung si Alexander the Great, yung hari ng Greece, yung mga Caesar ng Rome. Nasaan na sila? Lahat yan ay wala na. Lahat yan ay nawala na. No? Pero meron pagtitipon ka. Kaya lang, nawala. Nawala. Dahil lahat yan ay pagtitipon, alang-alang sa tao. Lahat yung mga kingdoms and empires were raised, were brought up for man. Kung yung basahin yung Daniel chapter 2, makita ninyo na lahat ng mga kaharian doon ay tinayo. Kaya yung tao ay tinayo para sa tao. Kaya lahat ng mga ito ay nawasak ang sapagkat dumating yung kaharian. Kaharian na hindi galing sa tao. Hindi na itayo sa kakayahan ng tao. Sapagkat ito, kaharian walang hanggan, yun yung kaharian ng Panginoon sa Kristo na pumalit sa lahat ng mga kaharian nito. Kaya lahat ng mga kaharian na itinatayo ng tao, mapubuwag. Kami yung mga malalakas na mga bansa ngayon. Kung malalakas na mga bansa, gaano ang malakas, gaano ang kayaman, gaano ang kasulong. Nakita natin ngayon na ito mga itayo na ito, mga bansa o kaharian. Ito ay unti-unti na atras.
Umpisa po doon sa pinakamalaking kaharian na itinalag ng tao. Yung pinakamalaking kaharian na yun, yun yung tinatawag na United Kingdom. Ito ay binubuo ng Inglaterra, Scotland, Wales, Northern Ireland. No? Yan ay binubuo ng United Kingdom. Subalit, yan ay marami pang naging mga territories. Marami pang mga protectorates. Marami pang mga dominions na pinangunahan ng United Kingdom. Kaya ang description nila sa United Kingdom ay the empire where the sun never sets. Dahil sa pag-ikot ng araw sa ating planeta nito, bawat pag-ikot niya, meron at least isa na bansa na under dominion of the United Kingdom. So, ang malaki yan, imagine ninyo, from Europe, papunta ka sa North America, and then you Canada, and even before you reach Canada, meron kang islands na makikita dito sa Atlantic Ocean, sa Southern America, meron pinangunahan doon ang United Kingdom. I'm talking about year 1911 to 1913, the height of the United Kingdom Empire. Hanggang south, yung Antarctica, may claim doon ang United Kingdom. At kakaroon pa dito sa Pacific Ocean, yung mga small islands dyan, yung hawak ng UK noon. Then of course, we have New Zealand, Australia. Then you come here to our place, to Malaysia, Singapore. Then you have India, you have Sri Lanka, you have Pakistan, lahat mo ito. Kaya, habang umiikot yung araw, merong sinisinagan ng bahagi ng United Kingdom. Ganun kalaki. Yung tinatawag na United Kingdom doon. Pero, nagsimulang bumagsak yan, yung United Kingdom. And of course, the last one was returned by the British, the Congo. I think that was way back in 1997, no? Yung holding protectorate na nag-release. Pero, nagsimulang bumagsak yan, unti-unting nagkaroon ng independence itong mga kanilang those places that were under their dominion nung sila ay pumunta sa Israel. Nung una, they were from Israel. Dahil yung kanilang Secretary of Foreign Affairs, si Secretary Balfour, sumulat siya na gusto ng Queen na yung Palestine ay maging lupain. It becomes the homeland of the Jews. Sinupuntahan nila, pero pagkatapos doon, unti-unti bumitaw ang Britain doon sa kanyang mga pagmula nag-umpisa ng bumagsak. Kaya ngayon, kahit yung mga Irish ayaw magpasakot doon sa British school.
So yung napakalaking pagtitipon ng mga tao na wala na. Pagtitipon yan ng mga tao. Wala sa Panginoon. Meron din nagnais na tipunin ng mga tao by race. Si Hitler. No? Gusto niya tipunin ang mga tao at buuin yung tinatawag na the superior race. Dahil yung tinatawag na the Aryan race, supposedly yung mga Nordic people, sinasabi ito yung perfect na mga tao. No? Sa pangunan ng Germany, bubuo siya ng superior race. Yung walang klase, yung mga tao, yung mga Slavs, yung mga Jews, ay dapat lipunin. Pero yung pagtitipon niya na yun, yung pagtitipon ng mga tao, racial factor. Ito rin yung pagtitipon ng mga tao na wala sa Panginoon. Ano nangyari? Bumagsak niya. Bumagsak niya. Incidentally, doon sa US, nung nagkaroon din doon ng racial discrimination dahil sabi nila, yung puti ay superior doon sa itim. Nagkaroon ng social disintegration, social destabilization, nagkaroon ng civil war. Kaya, you cannot get people together in a cohesive form by race, by just race. Dahil magkaroon ng tunggalingan yan, race against race. Yung Europe ngayon, sabi na yung mayaman, pero bawat nagpili yung IMF sa yung World Bank, they always agree that Europe is a problem child for every foreign, for every finance minister and every bank governor. So lahat ng mga pagtitipon rito, lahat ng mga pagtitipon rito ay mauwi sa pagkabagsak, pagkawasak. Dahil ang mga tao ngayon ayaw magpagtipon sa ating Panginoon Jesucristo. You know very well what's going on now in Europe. You know very well what's going on now in the United States. Yung sa Europe, yung mga kanilang simbahan, pagka ikaw ay namasyal doon, hindi na simbahan mo ngayon. Yun ay para mga museum na. Kung ikaw mamasyal doon, makita mo na ang mga nagpupunta doon, yung mga matatag na lamang. Yan yung sinasabi sa Bible na in the last days, there will be that great apostasy. Merong malaking paghiwalay sa Panginoon Jesucristo. Dahil sa kaakit-akit na sanlibutan. Doon sa States, pinagbawal na manalangin, pagpili ng mga tao. Huwag mong sasabihin ang salitang God, huwag mong sasabihin ang salitang Jesus. Kaya sila ngayon ay nag-terrorize. Kung sabi ni Obama, we have already eliminated, decimated Osama Bin Laden and the Al-Qaeda. Pumalik yung ISIS or ISIL. Ano nangyari? O nag-terrorize na rin o Amerikano. But they don't realize they are also terrorizing an
ang isang pinagulat ko, kanina ko lang sila. Yung average abortion rate dun sa States, ngayon, 19.7 per every 1,000 women. Kaya ako nagulat, dahil dito sa Manila, noong 2010, ang abortion rate, 52 per 1,000 women. 52. Nakakaya. Sa Luzon, the figure was 27 for every 1,000 women. My figures are right sa mas bababa sa Visayas and Mindanao. Something like just a little over 20. Nakakagulat. Nakakagulat. Ang nangyayari dito. Ano ba ang pagtitipon ng hiwalay sa Panginoon Kristo sa sampulan? Kahit anong pagsisikap ng tao. Kung basahin niyo yung isang testimony ng isang emperador, si Napoleon Bonaparte. Sabi, Jesus Christ is not a mere man. No one can compare to him. Not even Alexander, not even Caesar, not even Charlemagne, nor others. For where do we rest? The genius of the kingdom that we have rests. Sabi niya, force. Sila yung nagtatag ng mga empire, ng mga kingdom, paano? Sa pamamagitan ng sandata, lakas, puwersa. Pero sabi niya, but Jesus Christ founded His with love. Pag-ibig. And until this hour, millions of people will die for Him. Siguro ito na pag-isip-isip niya nung kasi nung nag-exist sa St. Helena, kung tignan niyo sa mapa, hindi mo mapupuntahan yun. Kasi kalagitnaan ng Europe at saka South Africa. Kalagitnaan yun. Sorry, kalagitnaan Europe at saka South America. Napakalaki yung Atlantic Ocean. Sa gitna yun, meron kalagitnaan na. St. Helena. Doon kayo tinapon. Siguro nung tinapon siya doon pag-gulayan niya. Naisip niya na ang sino mang hindi sumasama kay Jesus ay laban kay Jesus. At ang sino mang laban kay Jesus ay sasampulan. Lahat ng mga empire na tinatag ng tao bumagsak. Ito si Julian, isang emperor ng Rome. Talagang he outlawed Christianity. He wanted to erase Christianity from the world. Ganun hindi yung pagkalaban ni Julian sa Christianity. Pero nung siya'y bumamatay sa pigaw siya, resisting Galilei, ang ibig sabihin nun ay, O Galilean, thou hast conquered. Dahil alam niyo,
when yung tinatawag na empire bumagsak. So it was an acknowledgement that eventually the empire, this empire, would be overrun by Christians. Kailangan na hindi na nakikipagtipon kay Jesus, sila ay sumasambulan. Yan yung lesson dyan. Ngayon doon sa second, ay doon sa ikalawang bahagi, ating tatalakayin, yung sinasabi ni Jesus na ang magigtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng buhay dahil sa akin ay siyang magkakaroon nito. Paano ba nililigtas ang buhay nito? Kaya mo magligtas ang buhay mo? May kakayahan ka ba para yung buhay mo ay madala mo hanggang sa buhay mo walang hanggan? Huwag natin kalimutan na yung kakayahan ng tao, gaano mang katulong, gaano mang kayaman, may hangganan. At yung hangganan ng ating kakayahan hanggang kamatayan. Walang makakatpas yan, walang makakalusod yan. Dahil tayo mamatay. Unless of course, the Lord will come for His church and rapture His church out of this world. And then follows the 7 years tribulation period. Pero, normally, natin mamamatay. Pero, kasabihan ng mga there's a Western saying which goes, there are only two things sure in life, taxes and death. Maaaring sa kanila, ito yun. At dito sa Pilipinas, alam ko maraming tax evaders. Maraming umiiwas sa pagbayad ng tamang buwis. Pero anong galing mo na umiwas sa pagbabayad ng buwis, hindi ka makakaiwas sa kamatayan. Lahat tayo mamamatay. Kung sarili mo lamang ang magligtas sa sarili mo, hindi mo maliligtas dahil hanggang kamatayan ka lang. Eh yung hindi nakipagtipon kay Jesus, sumasambulan at ang kanyang kapiganyan ay hanggang sa kawalang hanggan. Hindi makakabot ang iyong kakayahan doon sa walang hanggan. Para iligtas mo ang sarili mo sa kapiganyan na walang hanggan, doon sa impyerno. Hindi makakabot ang iyong kakayahan. May hangganan ang bawat kakayahan natin. Kahit anong pagdoktor mo, nais natin, lahat tayo. Dapat gusto natin, mahabang natin buhay. Dahil pagka tayo ay nasakit, takot tayo. Yung mga iba naman, lulusog, puro herba, puro herba, puro herba. Yung mga iba naman, exercise, exercise, exercise. Lahat yan mabuti. Subalit, kung gano'n inakala na magkaroon ka ng buhay walang hanggan, hindi mo makakagka ng buhay walang hanggan. Hanggang kamatayan ka lamang. No? Dahil kapag inawag ka na sa lityo, walang makakapigil sa iyo. Papunta ka sa lityo. Ngayon, sabi ni Jesus, ngunit ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay siyang magkakaroon nito. Baka may buya, may gabi, lalagay na tayo na. Dahil sa iyo, Jesus, ay hindi gano'n.
Yun ang sinasabi ni Jesus na ikaw ay nakasumpong ng iyong sariling buhay. Kapag isinuko mo na ang iyong buhay kay Jesus, hindi na nakasuko ang iyong buhay sa kasalanan. Hindi na nakasuko ang iyong buhay sa bisyo. Hindi mo sinusuko ang iyong buhay sa kapamakan. Hindi mo sinusuko ang iyong buhay sa alak, sa sigarilyo. Hindi, sinusuko ang iyong buhay kay Jesus. Kung sinuko ang iyong buhay kay Jesus, at si Jesus ang masusunod sa iyong buhay, at sinuko ang iyong buhay sa kanya. Halimbawa, ganito, si Jesus ay pagmamagandang loob. Kung sinuko mo ang iyong buhay sa pagmamagandang loob, ikaw ay mabubuhay sa pagmamagandang loob, hindi sa samahan ng loob. Kung si Jesus ay katotohanan, isinuko mo ang buhay mo sa katotohanan, kaya yung buhay mo ngayon ay bubuhay mo sa katotohanan, sa pagpapalaganap ng katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Hindi mo makalimutan yung advertisement mo sa TV. Kilala na ito. Nakatiwala ka ngayon ako. May hawak na mo pala ngayon. May alam. Dito na tayo sa totoo. Ito ang totoo. Puso natin. Ilang milyon ang pinabayad doon para may palaganap ang kasinungalingan. Milyon-milyon. Yung sinasabihan, mga gusto-gusto ang kaisipan. Kaya ngayon, ang dami mga tao na nag-iinuman, masaya. Ang hindi na pinapakita sa advertisement, kung wala nagkakakulan ng tao. So, mabuhay ka sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Ang palaganapin mo ay yung katotohanan ng ating Panginoon Yesus Cristo. Kung si Jesus ay katarungan, isinuko na ang iyong buhay sa katarungan, mabubuhay ka ngayon sa katarungan. Ano ba yung katarungan ni Jesus? Noong panahon na naman, marami-rami sa kalsada. Madalas sinasabi, katarungan! Nais na katarungan. Pero anong katarungan ang unang-unang pinagay sa atin ng Panginoon? Sa sandaling ikaw ay suway sa ating patayan. Kamatayan sa lahat ng nagkakasala. Yan yung katarungan ng Panginoon. Kaya yung nagsisigaw doon sa kalsada, katarungan. Kung katarungan ng Panginoon sa Kristo ang ipataw sa kanila, patay sila lahat. Kaya, ito yung katarungan na yung bibigay sa atin ng Panginoon. Ibigin mo ang iyong Panginoon Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, at buong kalalasan. Ang gusto ng tao, katarungan para sa sarili. But they can done justice to the Lord Jesus Christ. And ang ating Panginoon sa Kristo, He requires our total commitment. He deserves nothing less than our total commitment. Have they done justice to His Lordship
to His kingship. Nagawa ka rin ng katarungan? Hindi. At kung katarungan ng Panginoon gusto lang, patay sila. Kaya sinasabi ng Panginoon, ang katarungan ay makakamtan natin kung iibigin natin ang ating Panginoong Diyos ng ating buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan. At dahil iibigin natin ang ating Panginoon Yesu Cristo, iibigin din natin ng ating kapwa at tumbas ng pag-ibig natin sa ating sarili. That's justice. Kung totoo gumagawa ka ng katarungan sa iyong kapwa, iibigin mo siya tumbas ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano bang ayaw mo mangyari sa iyo, hindi mo rin gagawin sa iba. That's justice. Kapag ito ay nawalan ng buhay, alang-alang kay Jesus, ibig sabihin, patay ka na sa kasalanan. Bakit? Dahil si Jesus, para tayo ay kanyang mailigtas sa kapahamakan, sa kamatayan, sa libigan, sa impyerno. Ang Panginoon Yesu Cristo, yung Diyos Anak, na parito sa sanlibutan na ito na nakapagkatawang tao. Yung pagparito niya, nakapagkatawang tao na bago siya pumasok sa sinapupunan ni Maria. Because while he was yet in heaven, he is already called the Son of Man. No one ascended up to heaven except he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Kahit siya na sinabi ng kapagkatawang tao ng Panginoon Kristo, sa mga tuwing hindi habol sa sanlibutan ang kanyang katawang tao, hindi habol kay Maria ang kanyang katawang tao, hindi habol sa anumang kanitong tao ang kanyang katawang tao. It was a human who got brought into this world. Dahil yung dating pagkakao na pinamunan ni Adan na mula sa anak mo ay pahulog sa pagkakasala. Kaya ang Panginoon Yesu Cristo, He had to set up a new manhood. Yun ang pinagdalagalayan ng parito. Yung bagong pagkakao na yun ang umako ng kasalanan ng lumang pagkakao. At sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, si Jesus, yung Diyos na nagkatawang tao siya, dumanas ng kamatayan para sa buong sanlibutan na ito. Dahil kung paano inaako ni Adan mula sa lupa ang buong sangkatawan, he the Father of all humanity. Kung Panginoon sa Kristo nagkatawang tao rin, He embodied all of humanity and all of this world. Siya yung naging representante. Siya yung kumakatawan ng buong sangkatawan. Kinakawan niya tayo. Noong kinakawan niya tayo, siya nagbayad ng ating kasalanan sa pagkakapagod niya sa krus. Ngayon, ito sabi ngayon ni Pablo, I was crucified with Christ. Ako ay nagpako na kasama ni Kristo. Kung paano si Jesus namatay para sa ating kasalanan at tayo nagpakatawan kay Jesus, inakot tayo ni Jesus, kasama tayo ng kapakot. Kung paano si Jesus namatay dahil sa kasalanan natin, tayo ay patay sa kasalanan. Kung tayo ay nagpakatawan na tayo Kristo. Ngunit, ang Panginoon sa Kristo hindi na nagpiling patay. Sapagkat sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na baguli. Kaya sabi kayo ni Pablo, I was crucified with Christ, nevertheless I live. Subalit ako ay buhay. Ngunit, hindi na ako nabubuhay,
kundi si Kristo na ang bumubuhay sa akin. Kaya yun, kapag ikaw ay nagpaabot kay Kristo, na si Kristo na ang kabayaran ng iyong kasalanan, si Kristo na ang tumatawag sa iyo, no? Kung gano'n, patay ka na sa kasalanan. At yung nabubuhay ngayon sa iyo, ang nagpapakilos na ngayon sa iyo, ay hindi na yung dating pagkatao na ipapag sa krus, kundi yung bagong pagkatao na binigay sa atin ng Panginoon Yesu Cristo. If anyone is in Christ, he is a new creation. Yung mga dating luma, nabago na. Tanay-tanay na natin ang buhay ng Panginoon Yesu Cristo. Kaya, ang ating buhay ngayon, ayon si Cristo, dahil sinasabi, when Christ, who is our life, shall appear, so shall we appear with Him in glory. Pero si Cristo ang ating buhay. Siya na yung buhay sa atin. Hindi na yung dating buhay ng mga kasalanan, dahil patay ka sa kasalanan. Ikaw ngayon ay buhay kay Cristo. Ngayon, kung nabubuhay ka kay Cristo, hindi lamang bayad ang iyong kasalanan, napatawad ang iyong kasalanan, kundi ang buhay na ngayon sa iyo ay yung buhay na walang hanggan ng Panginoon Yesu Cristo. Dahil kay Jesus, yung dating pagkakao mo, iniwanan mo, at ikaw ngayon ay mabubuhay para kay Jesus. Kaya sinasabi ni Jesus na, ang mawalaan ng buhay dahil sa akin ay siya magkakaroon nito. So, kung si Jesus na, buhay ni Jesus, ang nag-motivate sa iyo, ikaw ay napatawad na ang iyong kasalanan, bayad ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng minsanan at pangkalatan, pagkakahali at katawang-tao ng Panginoon Kristo, at sa iyong paglapit kay Jesus, meron ka na buhay na walang hanggan. By the way, yung sinasabi doon sa Matthew 12:30, sinasabi doon ng Panginoon, ang hindi nakikipagtikot sa akin, yung gagal doon sa Greek ay sunamo. Ang ibig sabihin ay, hindi ka lang nakikipaglapit kay Jesus, kundi ikaw ay sumusunod, nakalapit na sumusunod kay Jesus. So yung ating buhay na kay Kristo is a life of obedience. Yung naging buhay ni Adam, the first Adam, it was a life of disobedience. Ngayon, yung ating buhay na ginugo ngayon is a life of obedience to the Lord Jesus Christ. Kapag hindi ka na nakasuko sa kasalanan, hindi ka na nakasuko sa bisyo, ang buhay mo na ay sinuko na kay Jesus sa pagsunod, paglapit sa Kanya, meron ka na buhay na walang hanggan. Kaya sabi ngayon ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo, yung pangatlo na verse, no? But for me to live is Christ, and to die is gain. Kung ang iyong buhay ngayon ay ginugugol mo para kay Jesus, hindi mo na ginugugol ang buhay mo para sa pera. Ano masama kung ayaw kumita ng pera? Pero kung yan ang tanging pakay mo sa buhay, mabuhay para magparami ng pera, si Jesus ang ano yan, o magparami ng pera. Yun ang pagugol ng buhay sa pera. Ikaw may iba naman, pinagugol ang buhay para maging Kanya. Nasa Kanya si Jesus ay may mula ng karoon ng pangalan.
Di ba may iba naman para magkaroon ng kapangyarihan? Akala ni Jesus na yan, gusto mo magkaroon ng kapangyarihan. O, gusto mo mahalal na mayor. Kahit nangyari ko, basta mahalal ko, magkaroon mo ng kapangyarihan. Kapag ganyan yung buhay mo, hindi mo pa naisog ang buhay mo. Pero, you are living for Christ. To live is Christ. Tinulungan mo ng buhay mo para kay Jesus. Ano bang attainment mo? No? Wealth, fortune, fame, power. Pero lahat yan ay kakasama mo para kay Jesus. To live for Christ. Yan yung programa ng buhay ng bawat Kristiyano. Kapag yan ang ginagawa mo, lahat ngayon, ito yung sinasabi sa Colossians 3:23-24. Whatever you do it heartily as unto the Lord and not as unto men. For you know that you shall receive the reward of inheritance, for you serve the Lord Christ. Kapag ang buhay mo ay ginugugol mo para kay Jesus, no? Ikaw ay kasama ng Panginoon na tagapagmana. Ikaw ay tagapagmana ng kanyang buhay na walang hanggan. Ikaw ay tagapagmana ng kanyang kaligtasan. Ikaw ay tagapagmana ng kanyang kaluwalhatian. Magpakailan ka man. Alam mo, no? Kaya ka naglilingkod dahil alam mo na ikaw ay nagtanggap ng biyaya mula sa ating Panginoon Kristo. You are a child of God, and in other words, the inheritance that you will receive is an inheritance to a child of God. And the only one who can give you the right to become a child of God is the Lord Jesus Christ. As many as those who receive Him, to them gave He, si Jesus yun, no? To them gave He the right to become the sons of God, even to those who believe in His name. So, mahalaga na ikaw ay mabubuhay para kay Kristo. Kahit ikaw ay mamatay, ipakilama ka. To live is Christ and to die is gain. Kailanman, hindi ka nawawalan ng anuman kung ang buhay mo ay i-invest mo para kay Jesus. Kahit ang sanlibutan, magulo na, magpapak na, pero yung mga pangako ng ating Panginoon sa Kristo, they are all ye and amen in Christ Jesus our Lord. Maaaring sa katanungan ng iba ay, bakit tayo kay Jesus nakikipagtipon? Kasi sa Bible, meron naman Ama na uring Diyos, meron anak na uring Diyos, meron Espiritu Santo na uring Diyos. Bakit ang ating pakikipagtipon sa Kanya ay pakikipagtipon ay sa Panginoon sa Kristo natin? Doon pa man sa Old Testament, tinuturo na sa atin ang ating pakikipagtipon ay hindi sa Ama, hindi rin sa Espiritu Santo, kundi doon sa Anak. Doon sa Genesis chapter 49, especially verse 10. Si Jacob, tinawag niya yung kanyang mga anak. At sinabihan sa kanila upang ano ang mga mangyayari sa huling mga araw. And one of them is this, doon sa verse 10.
until Shiloh comes. And unto him shall the gathering of the people be. Di ba pinakanta natin yun? We are gathering together unto them. We are gathering together unto him. We are gathering together unto him. Unto him shall the gathering of the people be. We are gathering together unto him. Maliwanag ko naman, ang pagtitipunan ng mga tao ay si Shiloh. Sino yung Shiloh na yan? Yung Shiloh na yan, siya yung darating. Yung Mesias. Yung Mesias na yan na darating ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya, dito sa New Testament, ang pagtitipunan ng mga tao ay ang Panginoong Jesucristo. He who is the Trinity is against me, and he who does not gather with his fathers of God. Kung hindi ka nakipagtipon kay Jesus sa umpisa pa lang, lugi ka na. Pero kung ikaw ay nakipagtipon kay Jesus, kahit ikaw ay mamatay, hindi ka lugihan yan. Pakinabang. That's the only time when death is a benefit. When death is a gain. Bakit? Sapagkat may buhay na walang nandun ka na sa kaluwalhatian ng Panginoon sa Kristo. Nandun ka na sa laman ng buhay na walang hanggan. It's a game. Samantalang kung nandito ka, tayo yung sinasabi ng Panginoon, sa sanlibutan magkakaroon tayo na kapigatihan. Kaya tayo bubuhay sa sanlibutan na puno ng kapigatihan. Puno ng kagipitan, puno ng kaguluhan. Pero sabi ng Panginoon, in me you shall have peace. Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa Panginoon sa Kristo. Kaya, kung hindi ka nakipagtipon kay Jesus, magulo, wasak ang buhay mo. Magulo, wasak ang buhay mo. Bakit naman? Dahil sa huling ko na araw, yung buhay natin, huwag na natin kasama papuli. Life will never become better as we go through the years. Pasama ang ating sanlibutan. Dahil yung judgment ng Panginoon in terms of wars and rumors of wars, pestilence, calamities, earthquakes, lalala yan. Dahil ang description ng Panginoon sa Kristo ng hirap sa daigdig na ito, yung judgment niya sa daigdig na ito, it's like birth pains. Yung mga alam nila na yung pagka magsimulan sa magkakya, hindi mo kasi ang masakit, saka yung ka ng bawat paghilang ay matagal pa. Pero pag malapit na mga natulunan na paghilang yung sakit. Pagka, ano ko yun? Pagka malapit ng mga nag-miss doon, yung pagka malapit na, akala ko papalag yung mga ito. Sakit. Ano kasakit yung kanyang nararamdaman? Kaya ito, dinaranahan natin kayo ng judgment ng Panginoon dito sa sanlibutan na ito. These are like their faiths. No? Pero parala, and they become more frequent as the years go by. Parala, hindi ng patindig at padalas ng padalas. Kaya,
yung technique na pinagagawa. At tayo ay nagiging pagtiko kay Jesus. Sabihin, bakit naman ang ganyan? Dapat yung judgment ng Panginoon din. Dahil doon sa Romans chapter 6, merong message of mercy at saka message of wrath. Yung alinsunod sa Panginoon, sila ay sisidlan ng kahabagan ng Panginoon. Pero yung masuwi sa Panginoon, sila ay sisidlan ng buol ng Panginoon. Binubulo niya ng kanyang buol. Why? Because marami na yung mga pagtitikon ng tao ngayon na they are spiritually dead, morally corrupt, and they are diametrically opposed to a life of total commitment to the Lord Jesus Christ. Kaya yung judgment ng Panginoon, pati nilang matindi. Dahil sa last days na ito, there is a great apostasy. There is a great falling away from the Lord Jesus Christ. 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. 1 Timothy chapter 4, verse 1. Marami na aalis sa lubos pagkakalaga ng buhay sa Panginoon sa Kristo. Hindi nagagawa na ng katarungan ng ating Panginoon sa Kristo. This world has never given justice to our Lord Jesus Christ. And there should be a message in this land that brings that our Lord Jesus Christ deserves nothing less than a 100 commitment of every one of us to Him. Yun dapat ang may sigaw sa buong planeta nito na lahat ay dapat magtalaga ng lahat ng Jesus. Sapagkat kung hindi ka napagtalaga ng Jesus, ikaw ay sasabunan. Mawawalan ka ng kapunuhan. Ngunit kahit pasapal, pahirap ang buhay niya. Ang Panginoon sa Kristo, He exercises justice and mercy unto everyone who has committed himself to the Lord Jesus Christ. Doon sa 2 Timothy chapter 1, verse 12, sinasabi yun, Apostle Paulo, kilala mo kung sino ang aking sinasampalatayanan at hikayat ako na kaya niyang pakaingatan ang lahat ng pinagkatiwala ko sa Kanya hanggang sa araw ng pag-uwi. Maganda mo for Jesus. Malaking pakinabang kung ikaw ay for Jesus. If you spend your life for Christ, hallelujah, it's a gain for you. Malaking pakinabang. Bakit hindi mo talaga ang iyong buhay, ang iyong sambayan, ang iyong kabuhayan ng Jesus? Lahat sa iyo, ibigay mo lang ng Jesus. At si Jesus ang magiging lahat naman para sa iyo. Upang ikaw ay hindi magkukulang kaya naman. Because Christ is our all in all. Kaya talaga magagawa yung lahat ng Jesus. Siguro 7%. Baka malaking percentage na yun. If you compare it
time of Noah. Pero bakit kami bigilan ko ng nakakagay? Itinaglagaan ba natin ang ating lahat kay Jesus? Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ng gusto magtalaga ng Jesus. Hindi ko kayo sa iyo. Tayo nalalaman ko magtalaga para sa akin. Panginoon Jesucristo, salamat po sa iyo mga aral na magpupunyan. Na kung kami ay hiwalay sa iyo, sumasabulan kami, Panginoon. At mawawalan kami ng kaguluhan. Mawawalan ang aming buhay. Subalit kung tinalaga namin ang aming lahat sa iyo sa pagbubog namin ng aming buhay dahil sa iyo. We are not losers. We are gainers. Maraming salamat ang Panginoon na ikaw ang nagbibigay sa atin na walang hanggang pakinabang, walang hanggang kaligtasan, walang hanggang buhay, walang hanggang kalwalhatian. At hindi namin ito mapapalitan ng mga bagay na may hanggan, sapagkat ang aming kakayahan ay may hanggan, Panginoon. Subalit kung binigay mo po ang iyong lahat sa amin, ang magagawa namin ay bigay din namin ang iyong lahat sa iyo. Ito po ang tunay na diwa na pakikipagsama buhay sa iyo. Ang buhay mo para sa amin, ang buhay namin para sa iyo. At ngayon, Panginoon Jesucristo, sa ating pagtayo, sa iyong harapan ngayon, nangangahulugan na kami po ay nagpasya, minsan at panglahatan, sa pagkakatalaga ng aming lahat sa iyo, upang ikaw na, Panginoon Jesucristo, ang kaganapan ng buhay na higit na kasaganan para sa atin. For you came that we might have life, and that we might have it more abundantly. Maraming salamat po, Lord Jesus. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang bawat isa sa amin ay magsabi na, Amen. Amen.